Miss Foster, ang marriage certificate na ito ay peke. Ang sistema ay nagpapakita na ang legal spouse ni Mr. Edward Turner ay si Miss Serena Foster. At ikaw, nakalista bilang single. Hindi pwede. May mali sa sistema. Pwede mo bang i-check ulit? Hindi pwede may mali sa sistema, Miss Foster. Hey! Ang legal spouse ni Mr. Edward Turner ay si Miss Serena Foster. Evelyn, Edward Turner, paano kung magkaroon tayo ng anak na babae? Sige. Edward, hinaplos mong tiyan ko sabay sabi na gusto mo ng anak na babae. Kaya't lahat ng taon na ito, ang lahat sa pagitan natin ay kasinungalingan lang. Serena, ang hirap dito, di ba? Maghahanap ako ng paraan para makauwi ka na. Okay lang. Masaya na ako dito. Edward, paano kung malaman ni Evelyn na nagpapagaling ako dito? Paano kung magwala siya? So what kung magwala? Kapatid mo siya. Dapat maintindihan niya. Hindi ko lang basta sabihin sa kanya. Sa lahat ng taon, hinintay mo akong irehistro ang aming kasal. Kung malaman niya na tayo ay palaging nagmamahalan, takot ako sa magiging reaksyon niya. Palagi na silang mahal ang isa't isa. Serena doesn't have much time left. Pakitang tao lang ang pagpapakasal namin. Nagpakasal kami para maiwasan ang gulo sa pamilya mo. Isipin mong regalo ko na lang sa kanya. Huwag kang mag-alala, Evelyn. Ikaw lang ang mahal ko. Matapos ang 3 taon, natupad din nila. Magbigay tayo ng pagbati kina Edward Foster at Serena Foster. Naway maging masaya sila magpakailanman. Ayusin ko lang ang aircon. Edward. Kaya pala lahat ng ito ay palabas lang? Ganon ba? Miss Evelyn, gusto kong ibahagi ang bawat sandali sa'yo. Bobong-bobo ako na akala ko ikaw ang aking tagapagligtas. Evelyn, so I know what decided to call. Charles? May bisa pa ba? Ang ating pangako? May bisa pa. Walang kwenta ka! Sinabihan na kitang bantayan ng kapatid mo. Bakit mo hinayaan siyang tumakas? Edward, pinadala ko na ang tao para hanapin si Serena. Huwag na. Hindi ko ipapahamak ang oras ko sa babaeng hindi naman karapat-dapat.
Miss Evelyn. Gusto ko ibahagi ang bawat pagkain at oras sa iyo. Ang iyong puso ay hindi ko pakakawalan. Ikakasal ka ba sa akin? Akala ko, pinili mo ako kaysa sa kanya dahil mahal mo talaga ako. Binigay ko ang lahat para sa papel na ito. Ang lahat ng pangako mo? Sa huli, ang diborsyo ay naging katatawanan. Baby, okay lang. Kung ayaw niya sa atin, tayo na lang ang aalis. Evelyn. Ano ang laman ng malaking kahon? Wala lang. Hindi ko na gusto ito. Papalitan to na lang. Oh, kumuha ka ng gusto mo. Pinuntahan ko kanina ang Chens. Mahilig ka sa pagkain, di ba? Kain ka ng lugaw. Bakit ka ngumiti? Wala lang. Naalala ko lang, ang 3 taon na ito parang katatawanan. Okay lang ako. Sabi ng assistant ko, si Lucas, na pumunta ka sa opisina ngayon. Ooh. Kita mo na pala. Di maganda ang penthouse. Maglilipat dito si Serena sa Lunes. Edward, akala ko, may magiging konsensya ka. Malaki ang master's bedroom. Perfect para sa kanya. Kaya muna, lipat ka muna sa guest room. Pati na rin, may charity gala sa susunod na araw. Ang Turner Group ay mabebenta ng ilang items. Papadala ko ng listahan mamaya. Tsaka dadalo rin si Serena. Sabi niya gusto niyang suotin ang galaxy dress mo. Bigay mo na sa kanya? Ang pasyente ang una, di ba? Hey babe, hindi ka pa rin nakakalimot, di ba? Ang lahat ng ginagawa ko para sa ikabubuti mo. Totoo ba? Hindi ko pwedeng tingnan ka lang na iwan ng pamilya. Bakit di mo maintindihan ang mga sakripisyo ko? Sakripisyo? Sakripisyo mo ba ang pagkakasala kay Serena? O ang mga gabi ninyo sa penthouse? Sa penthouse? Tama ka. Anyway, mag-shower muna ako. Edward, salamat sa pagplano ng honeymoon para sa akin. Excited na akong magkasama tayo. Sunset Suite sa Santorini? Sunset Suite candlelight dinner sa ilalim ng Eiffel Tower? Almusal para sa 2 sa gondola sa Venice? Kailan tayo magbubook ng tickets? Anong tickets? Sabi mo pupunta tayo sa Santorini, Paris, and Venice ngayong buwan. Nakalimutan mo? Ginu Scott. Opo, sandali lang. Pasensya na, Evelyn. Busy ako buong buwan. Nakalimutan ko. Baka next time na lang. Ipapasyal kita, pangako. Pasensya na. Walang oras para planuhin ang kasal natin. Ngayon, biglang may oras ka para planuhin ang honeymoon nyo? Palagi kang may oras. Para lang sa kanya, hindi para sa akin.
Serena, kung may gusto kang kainin o bilhin, sabihin mo kay Edward. Huwag mahiya. Huwag mag-alala. Sasabihin ko sa kanya. Evelyn, sumali ka sa amin. Evelyn. Bakit ka nandito? Hindi mo ba ako inimbita dito? Bukod pa, bakit hindi ako pwedeng nandito? Akala mo nanay ko, divorce na kami. Ako lang ang nagsisikap na panatilihing maayos. Takot na ang gulo na ito ay masira ang puso ng mga magulang. Ngunit kayong lahat alam na lahat pinayagan nyo. Hindi ka pwedeng umalis. Inimbita ka ni Serena. Kung aalis ka ngayon, lalong mag-aalala siya. Edward! Evelyn, bigla kang dumating. Ano talagang balak mo? Akala mo alam ko? Dapat ba ikaw ang tanungin ko? Bakit mo ako tinawag dito? Para ipahiya ako? Tinawagan kita. Kailan ko ba? Si Margaret ang nag-imbita sa kanya. Parang kasi baka magtampo siya. Hindi ko sinadyang saktan siya. Evelyn, galit ka pa ba sa akin? Kung aalis ka ngayon, ibig sabihin hindi mo pa ako pinatawad. Bigyan siya ng upuan. Ma'am, this way please. Bakit ka nakatayo lang? Magpakonsiderado ka. Pinapahiya mo kami lahat. Serena, anong gusto mo? Papagawa ko. Nakaupo ba ako sa upuan ni Evelyn? Mas mahalaga ang iyong kaginhawaan. Serena, inihanda namin ang paborito mo. Bakit hindi pa nilalagay ang kanin? Nanay? Andyan na, kain na tayo. Nanay, masarap ito. Edward, subukan mo rin ito. Salamat, Nanay. Nanay, wala ka na nilalagay para sa akin. Evelyn, sorry about that. If a first family dinner. Namiss maraming rules. Marami kasi. Walang problema. Ang tinatawag niyong rules para lang sa mga ayaw nila. Di ba unfair? Ikaw dito na 3 taon. Siya dito lang 3 araw. Oo nga. Gusto mag-divorce ni Kuya. Matagal na. Pinatagal lang niya. Para sa'yo. Samantala, ang galing ni Serena. Magalang siya. Hindi tulad ng iba na laging masungit ang mukha. Nasaan ang respeto? Nagpapababa ka sa kanyang antas. Ang sopas na ito gawa ni nanay. Masustansya ito. Kain na. Para sa iyo ito. Evelyn, ano yan? Ano yan? Pinapakain ka namin dito out of kindness. Anong problema mo? Ang lakas ng loob mo! Evelyn, maaaring mahigpit ako sa iyo. Ngunit ganun lang dahil sa mga patakaran ng pamilyang Turner. Kahit hindi ka na asawa ni Edward, huwag mong kalimutan ang respeto sa hapag ng pamilyang Turner. Tama! Gawa mismo ni Ina ang sopang ito. Walang respeto sa matatanda. Uminom ka na. Palagay ko ang lalaking katabi ko sa kama sa loob ng 3 taon. Hindi man nang alam na allergic ako sa seafood. O baka naman alam mo na, pero gusto mo pa ring uminom ako. Hindi ko kayang uminom. Evelyn,
Paano ka maging walang utang na loob sa kabaitan ni Ina? Dati mabait ka pa. Ano nang nangyari sa'yo? Mainitin ang ulo mo. Hindi mo man lang alam ang iyong lugar. Akala mo ikaw ang may bahay ng bahay na ito? Ikaw ay parang bulaklak na hindi kailanman mamumulaklak. Dapat ay si Serena ang pinakasalan ni Edward. Pinayagan si Evelyn na maging manugang sa 3 taon. Sobra na ang kabaitan. Tama ang paghihiwalay nila. Itigil niyo ang pagsisira kay Evelyn. Siya ay naging ganoon dahil sa akin. Ilabas niyo na lang sa akin ang galit. Huwag idamay ang pamilyang Turner. Nakikita mo ba kung gaano siya maunawain? Uminom ka na ng sopas. Pinapainis mo lang siya. Pakinggan mo, Edward. 3 taon na tayo magkasama. Hindi mo alam may allergic ako sa seafood? Bakit hindi mo sinabi agad? Sinadyang manahimik ka para guluhin kami? Kayo, Turners. Pakinggan lang ang gusto niyong marinig. Palaging nasa sariling mundo. At may kapal kayong pag-usapan ang respeto? Kawawa. Mag-ingat ka sa sinasabi! Evelyn, ang aming pamilya hindi basta-basta mapaghusga. Totoo naman, di ba? Hindi ako katulad ni Serena. Hindi ako manloloko tulad niya. Kaya ako ang masama. Bagay kayong dalawa. Kayo! Galit pa rin si Evelyn sa akin. Ang kasalanan ko. Wala siyang pinag-uusapan. Huwag mo pakinggan ang sinasabi niya. Tangina mo, Evelyn. Abangan mo lang. Ano ang gusto mo? Gusto ni Serena magpamilya photo, kaya maghanda bukas. Lahat tayo magkakasama. Ina, kalimutan na lang. Wala na akong maraming oras. Kaya wag mong masyadong pahirapan si Evelyn. Evelyn. Humihingi ako ng pabor. Pakibigyan lang siya ng huling hiling. Okay? Si Serena talaga ang mapapangasawa ni Edward. Gusto lang niya magsuot ng wedding dress minsan. Kung may puso ka man, tulungan mang mangyari ito. Evelyn, kung hindi makapag-wedding si Serena bago siya mawala, hindi na kita anak! Ginawa ko na ang gusto nyo at pinayagan siya magpakasal kay Edward. Ngayon, gusto nyo kasama rin ako sa pamilya photo? Hindi ba ito sobra na? Pinayagan mo na ang kasal. Ano ang malaking bagay sa pamilya? Photo lang. Huwag kang makulit. Wala nang oras si Serena. Isipin mo siya minsan. Walang puso ka talaga. Kung hindi ka pupunta, wala ka ng kapatid sa akin. Kayo na lang magpicture. Wala na ako doon. Hindi naman niyo ako kinikilala. Buti Serena, nagsusumamo na kailangan ka sa pamilya photo. Gusto niyang ayusin ang relasyon niyo. Wala na siyang oras. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko kaya! Sa gulo na ginawa mo sa Turners, alam namin yan. Hindi ka sinisi ni Serena kahit minsan. Gusto ka pa rin niya sa family photo. Evelyn, mag-mature ka, okay? Ako ang may kasalanan. Ina, ako ang anak mo ipinanganak. Bakit lagi kang nasa panig niya? Sa puso mo, hindi ako kasing galing niya. Sa totoo lang, kahit patayin ni Serena ang isang tao ngayon, ipagtatanggol mo pa rin siya. Ang lakas ng loob mo! Sumilens! Huwag mong sabihin yan! Sumupil ka! Huwag mong sabihin yan! Tama ka. Hindi ko siya maintindihan. Para siyang pinapapala habang ako. Kailangan magpundar ng dugo para sa lahat ng bagay. Palagi kang ganyan. Nakalimutan ng baon, allergy sa seafood, nakalimutan ng pagtitipon ng magulang. Ang buong atensyon nyo palagi kay Serena lang napupunta. At ngayon, ini-expect nyo sa akin na ninakaw ang asawa, namumiti na parang walang nangyari para lang sa family photo. Evelyn,
Hindi mo pwedeng sabihin yan. Alam mo, palagi kang makulit at suwayen. Bilang iyong magulang, gusto lang namin turuan ka. Tama. Kung pinabayaan ka naming magpalaya, magkakatira ka ba ng ginhawaan na yon? Kung ikaw ay masunurin tulad niya, baka mas mabuti ang trato namin sa iyo. Ano pa ba ang inaasahan ko? Na malaman nila ang kanilang pagkakamali? Kalimutan na lang. Hindi ako sasama sa family photo na yan. Ano ngayon ang gagawin natin? Last wish ni Serena ito. Ano man ang mangyari, kailangan nating tulungan siyang matupad ito. Sino kayo? Bitawan ako! Bitawan ako! Bitawan ako! Bitawan ako! Bitawan niyo ako! Bitawan! Dapat alam ko na. Gagawin niyo talaga para sa family photo na yan? Kailangan niyo pa akong itali? Evelyn, hindi mo kami masisisi. Alam namin na magiging makulit ka. Ayaw mo pang mapapicture. Kung sumang-ayon ka lang, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Naghihintay na si Serena. Kapag nagpicture na, nungumiti ka ng maayos. Huwag mo siyang pasigawin. Sige, gagawin ko. Bitawan niyo ako. Evelyn! Huminto ka! Edward, kidnap ako ng magulang ko. Tulong! Hindi ka alis. Hindi ang iyong magulang. Ako ang gumawa. Ako ang nagdala sa iyo dito. Ano? Evelyn, Serena, gusto lang ng family photo. Gawin mo lang para sa kanya. Bakit ka? Ang lakas ng loob mo! Edward, salamat. Kung hindi, talaga makakatakas siya. Di namin alam gagawin kung wala ka. Kung wala ka, di namin magagawa ang family photo. Dahil gusto ni Serena ng family photo, responsibilidad ko na siguraduhin na maganda ang kalabasan. Edward, pinagkait mo ang huling pag-asa na meron ako sa'yo. Halika na! Evelyn, di ko akalain na dadating ka. Pwede ka bang tumayo sa tabi ko? Andito siya sa amin. Ngayon, ikaw ang bida. Okay, tingnan nyo dito. Ngumiti. 3, 2, 1. Edward, Serena, look at this. Parang masaya kayo. Perfect ito. Evelyn, marami kang pinagdaanan. Nakuha ko pa asawa mo. Di ba gusto mo akong suntukin? Alam ko ang laro mo. Gusto mong akong galitin ngayon para kapag ako nagkamali, pwede ka pa ring magpanggap. Ngunit ngayon, hindi kita bibigyan ng kasiyahan. Serena! Serena! Serena, ayos ka lang? Okay lang ako. Humingi ng paumanhin kay Serena. Edward,
Kailangan ko ng doktor. Ang tiyan ko! Isang sampa lang? Nag-aarte ka na? May cancer si Serena, pero hindi siya kasing arte mo. Evelyn, alam kong arte lang to, pero pagod na kami dito. Tama na ang pag-arte. Nasampal ka sa mukha, pero hawak mo ang tiyan. Gawin mo namang makatotohanan. Ang hilig mo talagang mag-arte. Ikaw ang kahihiyan ng pamilya. Edward, hindi ako nagsisinunggaling. Buntis ako. Ano? Buntis ako sa anak na hinihintay mo. Edward! Baka hindi mo siya kilala, pero lagi siya nag-aarte para lang mapansin. Ayaw kong maloko ka niya. Ganun lang. Hindi siya buntis. Sa tagal na to, di ba? Bakit biglang magkakaroon siya ng anak na yon? Kahit buntis siya. Paano? Isang sampal? Magdulot ng dugo? Evelyn, handa ka talaga, no? Halos maniwala na kami. Serena. Okay lang ako. Hatid muna si Serena sa ospital. Oh, please. Huwag mo muna siya alalahanin. Ikaw din ay hindi maganda ang lagay. Evelyn, wala na kaming panahon para sa arte mo. Mas malala ang kondisyon ng iyong kapatid kaysa sayo. Edward, anong hinihintay mo? Hatid mo na si Serena sa ospital. Serena! Edward! Let's go. Ingat sa kanya! Evelyn? Charles. Evelyn? Hello? Evelyn? Doctor, he's awake! Evelyn. Okay na siya ngayon. Kailangan lang niya ng pahinga. Doktor, kumusta ang aking sanggol? Okay lang ba siya? Hindi pa gaanong malaki ang iyong tiyan. Ang fetus ay hindi stable. Ginawa namin ang lahat ng makakaya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi. Hindi, Mari. Hindi maari. Pinabring kita dito. Humingi ka ng paumanhin kay Serena. Ang ating sanggol! Edward, huwag kang mag-alala sa akin. Narinig mo naman ang doktor. Okay lang ako. Edward? Edward, hindi ako nagsisinungaling. Buntis ako. Pinapalaki ko ang sanggol na matagal mong hinihintay. Bakit ako nakakaramdam ng pagkakasala? Edward? Serena, nag-aalala ko kay Evelyn. Kailangan kong tingnan siya. Huh? Edward! Edward, dapat alam mo ang ginawa mo. Boo! Evelyn! Evelyn, mahal kita! Oh, Edward! Evelyn, salamat. Maswerte ako. Evelyn, nasaan ka na yun? Sana ligtas ka.
Hayaan mo ako. Edward, sana hindi kita nakilala sa buhay na ito. Pasensya na. Nahuli ako. Antayin mo ako. Dapat okay ka. Evelyn? Evelyn? Margaret, nasaan si Evelyn? Gino. Umalis po siya kanina lang. May dala siyang maleta. Umalis siya. Paano lahat ng gamit niya dito? Sabi niya itapon lahat. Lahat ba? Nandito pa rin. Sa tingin ko, galit lang siya at umalis. Okay lang. Papahinain ko muna siya. Ano ito? Hello? Edward, bigla akong nahihirapang huminga. Pumunta ka sa ospital. Okay, pupunta ako. Edward, pwede ba talaga akong tumira dito? Hindi ba magagalit si Evelyn? Noong araw ng family photo, siya ay... Huwag kang mag-alala. Sinabi ko sa kanya na lilipat siya sa guest room. Ngayong umalis na siya, walang nakatira sa master's bedroom. Pwede kang tumira dito at makapagpahinga ng maayos. Let's go. Ang kasalanan ko. Dahil ba sa pagkuha ko ng lugar niya, kaya niya iniwan ang bahay at ikaw? Huwag mong sisihin ang sarili. Masalan lang siya. Huwag kang mag-isip ng malalim. Baka balik siya bukas. Evelyn! Nakita mo ba ang asul kong shirt? Edward, tiningnan ko ang flights. Pupunta muna tayo dito? Sabi ng guide, ang ganda daw dito. Hey, paano kung pumunta muna tayo sa lugar na to? Ang ganda ng sunset doon. May mga swing chairs din sila. Edward? Edward! Pumunta muna tayo sa Maldives. Anong tingin mo? Maldives talaga? Aha. Sa kalagayan mo, makakaya mo ba? Sabi ng doktor, normal lahat ng resulta ng check-up ko. Hayaan mo lang akong tuparin ang huling-hiling ko, ha? Paano ang damit na to? Ang ganda. Maganda si Serena kahit anong suotin. Ilang araw na. Dapat ay kalmado na siya ngayon. Bakit hindi pa niya ako sinasagot? Hey, Edward. Anong tingin mo? Dapat unang sabihin kay Evelyn ang tungkol sa honeymoon sa Maldives. Magagalit siya pagbalik niya. Hindi. Kung sasabihin mo kay Evelyn ang plano mong paglalakbay, hindi ka niya payagan. Tatay, huwag mong pahirapan si Edward. Ibig kong sabihin, huling-hiling. Edward, tingnan mo si Serena. Paano mo siya sasabihan ng hindi? Edward, walang kanong oras si Serena, pero marami pa si Evelyn. Mayroon kang lahat ng oras para magpatawad siya. Tama. Sabihin mo na lang sa kanya pagdating nyo sa Maldives. Tama. Marami pang oras si Evelyn. Ginagawa ko lang ito para sa huling hiling ng isang babae. Sigurado akong maiintindihan niya. Wow!
Kung isang araw na wala ako, hanapin mo ba ako? Kahit tumakbo ka hanggang dulo ng mundo, hindi ka makakatakas sa akin. Edward, galit pa ba sa akin si ate? Ang kasalanan ng katawan ko. Kung hindi dahil sa akin. Okay lang. Mag-enjoy na lang tayo. Huwag masyadong isipin. Edward! Bakit lagi kong naalala si Evelyn tuwing tinitingnan ko si Serena? Mag-asawa na tayo. Bakit ka pa nag-aatubile? Hindi pa gumaling ang katawan mo. Baray, kaya ko. Relax lang. Utangina mo, Edward. Gagawin kitang akin. Maganda dito, Edward. Edward, halika. Umalis na tayo. Edward, sabi ng doktor, maganda ang sunbathing para sa kondisyon ko. Edward, pwede mo bang kunin ang powder puff ko? Sige. Clomifene? Baby, napapagod ka na. Kailangan mo ng maraming gamot para mabuntis. Para sa iyo, sulit naman. Pwede bang inumin ng may terminal cancer ang gamot na ito? Hello? Pwede mo bang kunin ang medical records ni Serena Foster? Salamat. Baka dapat bumalik na ako. Pauwiin ko si Evelyn. Hindi mo pa rin nakita? Nandito lang naman. Edward. Bakit bigla kang umiiwas sa akin? Asawa na tayo ngayon at naghintay ka pa ng 3 taon. Bakit bigla kang lumayo? May naramdaman ka na ba kay Evelyn? Ngunit bakit? Ang bote na to, nakita akong nahulog sa bag mo. Pwede mo bang ipaliwanag? Alam ko kung ano ito. Gamot ito para mabuntis. Ininom ito ni Evelyn bago siya mabuntis. Ngunit may terminal cancer ka, di ba? Dapat bang uminom ka ng ganito? Yun lang, yung gamot ko dati. Nadala ko lang by accident. Alam ko rin ito ay bago at hindi pa nabubuksan. Ano ang ginagawa mo? Mabalik ka kay Evelyn? Alam kong galit pa siya,
Pero nag-aalala ako. Babalik muna ako. Babalikan kita. Malapit na akong mamatay. Edward. Gusto ko lang maging katulad ng ibang babae. Magpakasal at magkaanak habang buhay pa ako. Isang simpleng hiling lang naman. Takot na takot ako. Na sa pagtatapos ng buhay ko, mamamatay akong mag-isa at malungkot. Pwede bang manatili ka sa tabi ko? Sige. Hello? Gino Turner, sinuri na namin. Matapos umuwi, sumailalim siya sa operasyon ng appendix. Walang record na nagpa-chemotherapy siya. Sigurado ka? Sigurado po. At Gino Turner, may isa pa. Habang nasa ospital ako, narinig ko na ang asawa mo ay dumalaw. Sabi niya baka siya ay buntis. Pumunta siya sa OB. Ano? Buntis talaga si Evelyn? Nung araw na. Pwede mong tingnan ang medical records niya noong Miyerkules. Yung araw na kinuha natin yung family photo. Wala akong mahanap na ganung record. Baka kailangan mong gawin yan ng personal. Edward, sinabi mo mananatili ka sa tabi ko. Serena, napaniwala mo talaga ako. Pinahiya mo ako ng husto. Ano ibig mong sabihin? May cancer ka talaga? Mahusay kang artista. Kung hindi ko pinasubaybayan, manipulahin mo pa ako magpakailanman. Mahusay kang artista. Kung hindi ko pinasumpa ang investigador, manipulahin mo pa rin ako hanggang ngayon. Edward, ginawa ko lahat ng ito dahil mahal kita. Ang ginawa ko, gusto ko lang bumalik sa dati. Alam mo ba na buntis si Evelyn? Dahil sa gulo mong ginawa, ikinasal kita at sinaktan ko pa siya. Habang lahat ng ito, buntis siya ng aking anak. Hindi ko alam na magiging ganito ang lahat. Gusto ko lang maging sayo. Edward, pwede rin akong magbigay ng anak. Hindi ko gusto yan. Edward, huwag kang umalis! Mali ka. Hindi ako ang dahilan nito. Ikaw ang nagsimula. Binigyan mo si Evelyn ng peking marriage certificate pero gusto mo lang akong pakasalan. At itinaboy mo siya. Oo, Edward. Hindi mo siya minahal! Hindi. May pag-asa pa ako. Pasensya na. Last Wednesday, may buntis na Evelyn Foster ba na dumating? Kumusta siya? Ang mga direktang kamag-anak lamang ang makakakuha ng impormasyon ng pasyente. Kumusta kayo magkaugnay? Ako ang asawa niya. Pwede mo bang patunayan? Kailangan ko ng ID. Mali ang numero ng sertipiko. Peke ang marriage certificate na yan. Fake ang marriage certificate na yan. Tama. Ang marriage certificate ko kay Evelyn ay hindi totoo. Paki, kailangan ko lang malaman kung kumusta siya at ang sanggol. Simple lang ang hiling. Pwede bang konting patawad? Paumanhin, pero walang patunay. Hindi ko masasabi sa iyo ang tungkol sa pasyente.
Hanapin sa buong lungsod. Kailangang mahanap si Evelyn. Opo. Hello, Ina? Umuwi na ba si Evelyn? Hindi pa. Walang nakakaalam kung nasaan siya na yun. Anyway, pupunta na ako magmadyo. Hello? Tumawag na ba si Evelyn? Nawawala siya. May pakialam ba kung nawawala siya? 20s na siya. Kaya malagaan ng sarili. Masaya ka ba kay Serena? Serena! Serena sa iniisip niyo! Serena! Si Serena lang ang iniintindi ninyo! Magandang araw, Gino. Margaret! Poe? Nakauwi na si Evelyn? Hindi pa po, Gino. Gino, hindi pa namin nakita si Madam Evelyn. Umalis. Hanapin pa! Po. Evelyn, saan ka ba? Humingi ng paumanhin kay Serena. Edward, naiiniwan ko, doctor. Like stonat ko. Isang sampal lang, nagdadrama ka na. May cancer si Serena, pero hindi siya kasing arte mo. Ano ang ginawa ko? Evelyn. Kitang-kita ang kahihiyan mo. Masakit na niloko ka ni Serena, pero di ka pa rin maka-get over kay Evelyn? Totoo ba? Wala ka bang dangal sa sarili? Itigil mo na ang pag-inom! Magpakatino ka! Bumalik ka na sa opisina! Evelyn, talaga bang mawawala ka sa mundo ko magpakailanman? Ganun lang? Hello, Charles. Bakit ka na pa rito? Hindi mo na kailangan magdala ng kahit ano. Bagong labas ka lang. Dapat man nang magluto ako habang napapahinga ka. Hindi na, okay lang. Ikaw ang bisita ko. Bakit ko ipapaluto ka? Pa-recover ka pa lang. Maghintay ka na lang at magpahinga. Gumawa ako ng sopas para sa'yo. Mapapagaling kita sa'yo. Walang seafood dito. Sigurado akong walang nilagay. Paano mo nalaman na allergic ako sa seafood? Nung high school, nabanggit mo minsan sa cafeteria.
Gawa ng nanay ko ang sopas na ito. Walang respeto sa matatanda, inumin mo na. Pakinggan mo, Edward. 3 taon na tayo magkasama. Di mo alam na allergic ako sa seafood? Bakit ngayon mo lang sinabi? Sinadyang manahimik ka para guluhin kami? Salamat, Charles. Totoo. Salamat, Charles. Seryoso. Para saan ang pasasalamat mo? Sa totoo lang, ako dapat ang nagpapasalamat sa pagpasok mo sa aming team. Slumming it? Simsula, kailan ka naging galing magsalita? Well, nalampasan ko ang pagkasama ng mahalaga sa buhay dahil dati hindi ako magaling magsalita. Magaling ka talaga. Evelyn, naalala mo pa ba ang lahat ng pangako mo sa akin dati? Binanggit mo lahat yan sa telepono. Nagsalita ako ng walang isip. Evelyn, naalala mo ba lahat ng pangako mo sa akin dati? Binanggit mo lahat ng pangako sa telepono. Charles, pasensya na. Tinanggap ko na ang proposal ni Edward. Kung nagsabi ako ng mas maaga, iba kaya ang nangyari? Hindi ko alam. Hihintayin kita! Sa aking puso at sa ating mga pangarap, ang pinakamahalagang lugar ay laging bukas para sa'yo. Hindi ko gustong hadlangan ka. Kung kaibigan pa rin kita, lapitan mo lang ako. Sige. Pinangako. Nagsalita ako ng walang pag-iisip. Nagsalita ako ng walang pag-iisip. Sige. Ang Turner Group ay palaging isa sa aming mga kalaban. Kaya ikaw, maaaring makatagpo ulit si Edward mula oras sa oras. Kung nakakagulo ito, pwede kitang ilipat sa ibang proyekto. Well, trabaho lang ito, kaya maging professional tayo. Nakamove on na ako. Para sa akin, si Edward ay isang estrangero na lang. Ikaw pa rin ang Evelyn na kilala ko. Ngunit, simula ng mga siwa si Edward sa Turner Group, sila'y nagkumpetensya sa amin sa loob ng maraming taon. Alam mo, hindi lang nasa isip ko na talunin sila. Alam ko. At makakatulong ako. Okay, mag-toast tayo para sa ating partnership. Tito, cheers! Magandang umaga sa lahat. Si Evelyn Foster po. Siya ang mananagot sa System Architecture bilang miyembro ng team. Magandang umaga po. Masaya akong makatrabaho kayo. Pinakilala ka ni Mr. Bennett, Miss Foster, kaya ikaw ay espesyal. Kung hindi ka magagalit, saan ka dati nagtrabaho? Housewife ako ng 3 taon. Parang may duda ka sa kakayahan ko. Hindi kita hinuhusgahan, pero marunong ka bang mag-code? Bakit namin paniwalaan na kaya mong gawin ang trabaho? Siguro hindi mo pa mabasa ang code sa screen. Ang code na ito ay ginawa para i-load ang user config. Pero ang anomalous string dito, nilagyan niya ng backdoor para nakawin ang user info. Ikaw, ano ba ang alam mo? Tama. Pinapakitang gilas sa mga eksperto. Basic lang ang alam mo. Si Mr. Cooper ay core member ng team. Kahit may backdoor siya, paano mo malalaman? Ikaw lang. Check nyo ang laptop niya. Mr. Bennett, paano mo nagawa? Tama siya! May backdoor code na siya! Tama siya! Nagsulat talaga siya ng backdoor code! Oh, tama ang hula niya. May tapang ka!
Alam mo ba kung gaano ito kaluba? Kung na-deploy na ang model, huli na ang lahat! Ginu Bennett, nawalan ako ng kontrol. Pakiawa po! Mula ngayon, ikaw ay tinanggal. Ang Bennett Group ay may karapatan na magsampa ng kaso. Security! Please, Gino, hayaan ako magpaliwanag. Hayaan ako magpaliwanag! Ngayon, sa tingin mo ba ay kwalipikado ako sa posisyon? Ang Seabridge Project Summit ay napakahalaga sa amin. Ang dock model ng Turner Group ang pinakamalaking kalaban. May tanong ba kayo sa project plan? Ang modelo ng Turner Group ay mukhang perpekto, pero ang computing power na kailangan nito ay napakalaki na magdudulot ng napakalaking gastos. Kung susundan natin ang kanilang daan, hindi tayo mananalo. Kaya i-minimize natin ang computing power. Ano ang ibig mong sabihin? Pwedeng i-scale up lang natin. Magagawa natin silang pantayan. At gusto mong bawasan? Tama. Ang lumang model architectures kumakain ng malaking resources, ginagawa silang inefficient. Ngunit kung gagamit tayo ng mas sparse model, makat natin ang computing power at mabaan ang gastos. Sa ganoon, tayo ang mananalo. Ngunit babalik ta rin ito ang ating direksyon. Posible. Kung ma-breakthrough natin ang key mechanisms, walang makakahadlang sa atin. Ang proyektong ito ay hahawakan ni Miss Evelyn Foster. Inaasahan ko ang mabilis na resulta. Ang proyektong ito ay hahawakan ni Miss Evelyn Foster. Asahan ninyo ang mabilis na resulta. Ngunit, Ginoo, Tiwala ako sa pagpapasya ni Miss Foster. Ano ang problema? Ang model na ginagawa natin ngayon ay napakataas ng computing costs. Ang pondo ay naging malaking problema. Oo, ang model nito ay sumisip-sip ng maraming resources. Paano kung baguhin natin ang direksyon para bawasan ang power? Please, mahal. Huwag kang mag-alala sa kumpanya. Sabi ko mainit ang kape, di ba? Kasama po, sir. Ang bagong computing model ng Bennett Group ay nakuha na ang merkado. Ang ilan sa aming investors ay lumipat na sa kanila. Okay, whatever. Natutulog ka pa? Ang gulo na ng kumpanya! Kung magpatuloy ka nito, mawawala ang posisyon mong chairman! Umayos ka na! Pupunta tayo sa opisina. Congratulations. Alam ko namang kaya mo. Ikaw ang pambansang kampiyon noon. Kahit ako ay sumuko. Matagal na yon, Charles. Seryoso ako. Sa tingin ko, ikaw pa rin ang dati. Ano man ang gawin mo, alam kong laging nangingibabaw bilang pinakamahusay. Nanglilibre ng komplimento? Kung talagang magaling tulad ng sinasabi mo, hindi sana ako naloko ni Edward at nasayang ang 3 taon bilang housewife. Evelyn, alam kong kaya mo. Ang estado at karanasan ay hindi ikaw. Ang mahalaga ay isa kang kakaiba. Walang nagsabi sa akin ng ganyan dati. Pasensya na. Pasensya para saan? Akong may kasalanan sa hindi paglapit. Marami kang naranasang hirap. Paano naman ikaw ang may kasalanan? Naabala na kita ng sobra. Evelyn, sa pangako kanina, seryoso ako. Charles, bagong hiwalay lang ako. At niloko ako. Hindi pa ako handang magmahal muli. Naiintindihan ko.
Huwag mag-alala. Kakayanin kong maghintay. Bumili ako ng singsing na to mga 3 taon nang nakalipas. Para sa'yo ko, itong pinangarap. Pinangalagaan ko to para maalala ka. Ngayon, ibibigay ko na sa'yo. Kung magbago ang isip mo, isuot mo na lang. Kung hindi mo kailangan, donate mo na lang. Gumamit si Edward ng peking kasalang sertipiko para ikulong ako sa kanya ng 3 taon. Sa huli, niloko lang ako. Ngunit si Charles, hinintay ako ng 3 taon at lagi akong inuuna at pinoprotektahan ako. Charles. Sa tingin ko, Yes? Pupunta ako sa Riverdale. Siguraduhin mong masikasuhin ang lahat para sa Project Summit pagbalik ko. Okay. Edward. Serena. May lakas ka talagang harapin ako dito. Sino nagpasok sa'yo? Lucas! Palayasin siya! Wait! Yell, Edward! I can't... Umalis! Paano ka maging ganito sa sarili mong asawa? Ang aking asawa? Si Evelyn lang ang babaeng tinawag kong asawa. Ikaw ang dahilan kung bakit siya umalis. Hindi kita mapapatawad dito. Ngunit, kaya, ang ibig mong sabihin, walang naramdaman ka para sa akin? Bakit ka naging mabait sa akin noon? Noon. Dahil akala ko may malubhang sakit ka. Nalungkot ako at tuluyang nabulag sa'yo. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi mo man lang ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Papagawa ko sa abogado ko ang mga papeles ng diborsyo. Sikasuhin mo namin yung sarili. Ngunit, hindi pwede! Hindi tayo pwedeng mag-divorce! Kung maghihiwalay tayo, ano sasabihin ko sa magulang ko? Malalaman nilang peke ang sakit ko. Edward, huwag naman gawin to. Sadly, ikaw ang may kasalanan. Huwag! Pakiusap, Edward! Huwag nating iwanan ang isa't isa! Edward! Nagmamakaawa ako! Huwag gawin ka sa akin! Edward! Edward! Nagmamakaawa ako! Bakit ang gulo ng mga files na to? Sino ang nag-aayos nito? Hindi ganyan dati! Well, sir, si Madam Evelyn ang nag-aayos nito dati. Ngunit ngayon, wala na siya. Fine. Ano yan? Update sa Bennett Group. Parang may bagong expert silang kinuha. Ngunit bakit si Evelyn nasa kumpanya ni Charles Bennett? At bakit si Evelyn nasa Bennett Group? Narinig ko na siya ang bagong eksperto na kanilang kinuha. Bukod pa doon, inatasan siya na pamunuan ang bagong proyekto na ilulunsad nila. Kaya ang bagong eksperto ng Bennett Group ay talagang si Evelyn? Ginu, para sa meeting. Kailangan ko lang makita ang isang tao. Hindi pinapayagan ng bisita. Evelyn! Alam kong nagkamali ako! Patawarin mo ako, please! Anong nangyari? Evelyn! Patawarin mo ako! Sapat na! Pakinggan mo, sinabi ko kay Serena! Gusto ko lang divorce!
Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon! Bumalik ka sa akin! Evelyn, nagmamakaawa ako! Lumabas ka at makita mo ako, Evelyn! Matapos lahat, ang lakas ng loob niya. Gusto mong kausapin siya? Siya yung klase ng lalaki na bababuyin ka habang mas iginagalang mo siya. Eddie, huwag natin pansinin. Pakinggan mo ako! Sinabi ko kay Serena na gusto ko ng diborsyo! Wait! Pakinggan mo ako, Evelyn! Evelyn! Nanlalamig ako, please! Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon! Bumalik ka sa akin! Evelyn! Sinabi ko kay Serena, gusto ko ng diborsyo! Please! Nanlalamig ako! Magkita tayo, Evelyn! Please! Nanlalamig ako! Please, Evelyn! Magkita lang tayo, Evelyn! Please! Isang maliit na regalo. Ilang sorpresa pa ang itinatago mo? Ilalagay ko sa'yo. Wait, Charles. Bitawan mo siya. Sino ka ba sa tingin mo? Anong karapatan mo na halikan siya? Evelyn, anong lalaking ito sa'yo? Bakit kayong dalawa? Wala kang pakialam. Dito, Mr. Turner. Evelyn, naintindihan ko na. Nanligaw si Charles dati. Kaya ginagamit mo siya para magalit ako, no? Evelyn, tama na ang kalokohan. Umuwi ka na, ha? Mr. Turner, bakit ko pasasamahan ka umuwi? Dahil ikaw ang asawa ko, syempre. Evelyn, hayaan mo akong mapaliwanag. Ako at si Serena. Ang meron tayo ay peking kasal na dokumento. Anong ibig mong sabihin, asawa? Kayang alam mo. Pasensya na. Hayaan mong ipaliwanag. Nagsinungaling si Serena tungkol sa kanyang cancer para lokohin ako. Pinagpapalain ko na siya ngayon. Bigyan mo ako ng 1 buwan. Kailangan ko lang 1 buwan. Kailangan ko lang... Pasensya na, Mr. Turner. Evelyn at Mrs. Bennett na yan. Kaya iminumungkahi ko na huwag kang lumapit sa kanya. Mrs. Bennett? Hindi posible. 3 years kaming magkasama. Kahit walang sertipiko, kami pa rin ay mag-asawa. Hindi tulad mo. Nung niligawan mo siya, hindi siya pumayag. Ngayong nagmahal at kilala na kami ng 3 taon, bakit biglang pumili sa'yo? Pasensya na. Pero totoo na ang aming kasal na yon. May selyo at serial number. Isang lehitimong marriage certificate. Paano nangyari? Evelyn, hindi ako makapaniwala. 3 taon tayong magkasama. Paano mo ako iiwan parang walang nangyari? Oh, Edward. Di mo ba alam kung bakit ako umalis? 3 taon, ibinigay ko ang lahat. Para lang malaman na niloko mo ako at malaman na peke ang ating kasal. Alam kong nagkamali ako. Umuwi muna tayo, ha? Mag-usap tayo sa bahay. Tigil! Tatawag ako ng pulis! Pinapapalala kita! Huwag kang makialam, hinayupak! Tama na ang iyong mga laro. Ang suntok na yon ay paalala na hindi ka karapat-dapat kay Evelyn. Evelyn, hindi kita bibitawan. Sa halip na nandito, focus ka na lang sa Project Summit. Kitang-kita natin kung kaya mo akong talunin. Kunin ang proposal para sa Seabridge Project. Noun! Opo, sir. Pinapangako ko, Charles. Tatapusin kita sa summit kahit anong gawin. At kukunin ko si Evelyn sa iyo.
Malaking kumpanya tayo, pero hindi natin magawa ang isang maayos na proposal? Gino Turner, ang gastos ng ating model ay napakataas. Malaki ang inilabas natin dito, kaya ngayon, ang kumpanya ay nasa mababang badyet. Kung gusto nating makuha ang proyekto, kailangan natin ng dagdag pondo. So what kung kailangan ng investors? Matagal nang matagumpay ang The Turner Group sa negosyo. Madali nating makukuha ang mga investors. Hello? Hello, Mr. Morgan. Kumusta na po? Ang totoo niyan, ang aming grupo ngayon ay nananailangan ng investors. Gusto kitang tulungan, pero lahat ay namuhunan sa bagong proyekto ng Bennett Group. Mas mataas ang iyong gastos. Walang garantiya na mababawi ang aming puhunan. Opo, tama po. Ngunit... Kailangan ko lang magpaalam. May dumating na bagay. Usap tayo mamaya. Oh, po. Hello, Mr. Clark. Pupuntahan ko po kayo. Gino Clark. Gino Turner. Maupo po. Proposal ang proyekto ng aming kumpanya. May kaalaman ako sa iyong proyekto. Pwede akong mamahunan. Ngunit alam mo naman, karamihan ay sa Bennett Project. Ang pag-invest sa iyo ay medyo risky. Naiintindihan ko. Ano ang iyong suwestyon? Kailangan ko ang lahat ng iyong assets bilang collateral. Oh, at isang garantor. Gino Clark, hindi mo ba naisip na sobra na ang hinihingi mo sa amin? Kayong bahala, Gino Turner. Kung sigurado ka na ang proyekto ay magtatagumpay, wala namang problema na ipakolateral ang iyong assets. Sige. Sumang-ayon ako. Tinatawagan ko na lahat. Saan ko hahanapin ang garantor? Kung maghihiwalay tayo, ano sasabihin ko sa magulang ko? Malalaman nilang nagpanggap akong may sakit. Edward, huwag naman gawin to. Hello? Serena? Naisip ko na lahat. Magbalikan tayo. Yes, Edward? Patawad ka na sa akin? Legal na kaming kasal. Ibig sabihin, ikaw ang aking asawa. Alam ko na, hindi ka naman ganoon kasama. Serena, may kailangan ako na tulong sa'yo. Malapit na ang Seabridge Project Summit. At ang aming kumpanya ay may problema sa cash flow. Ngunit nakahanap ako ng investor. Handa siyang mag-invest sa amin. Ngunit, hinihingi niya na magbigay kami ng guarantor. Pwede ba kitang hingan na kumatawan sa Fosters at maging aming guarantor? Ikaw, well... Huwag kang mag-alala. Ang aming grupo ay matagal na matagumpay sa mundo ng negosyo. Walang panganib. Kung magtagumpay, ipapangako ko bibigyan namin ang pamilya mo ng 10% equity. Ano? 10% equity? 10% equity? Tama! Gusto ni Edward na ikaw ang garantor? Oh, Dad, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din. Malaki ang tulong ni Edward sa amin. Tama lang na tulungan din natin siya. Tama. Ngunit may panganib din ang pagiging garantor. Anong pangganib? Malaking kumpanya ang Turner Group at ipinangako ni Edward na basta matagumpay ang proyekto, makukuha natin ang shares. Totoong? Ooh! Parang nanalo tayo sa loto. Gino Turner, masaya akong makilala kayo. Ako din. Gino Turner, nandito na po siya. Oh, wow! Gusto ka Cooper. Walton Prairie Company. Salamat, Gino Turner. Please,
Maupo po kayo. Gino Cooper. Narinig ko dati kang mahalagang miyembro ng technical staff sa Bennett Group. Tama po. Kaya hula ko ay kilala mo na ang kanilang bagong modelo. Sa totoo lang, ang unang ideya ng modelong ito ay galing talaga sa akin. Ang kaso lang, biglang pinahiya ako ni Charles sa publiko dahil sa babae. Galit na galit ako, kaya nag-resign na lang ako. Oh, ang ibig mong sabihin, kaya mong gawin muli ang parehong modelo para sa aming grupo. Siyempre, kaya ko. At magiging madali lang ito. Magaling! Kaya ngayon, hinirang kita bilang project leader ng bagong modelo. Salamat sa tiwala, Gino Turner. Ipapangako ko na matatapos ko ito. Ang problema lang, ang Bennett Group ay nasa unahan na sa atin. Kung gusto nating bilisan para makahabol, natatakot ako na kailangan natin ng dagdag pondo. Huwag mag-alala. Ang pera ay hindi problema. Ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang bagong modelong ito ay dahil kay Daniel Cooper. Mula ngayon, lahat ng pondo ng kumpanya ay ilalaan sa pagpapaunlad ng bagong model. Daniel, tiwala ako na hindi mo ako bibiguin. Gino Turner, magtiwala po kayo. Gino Clark, hindi namin magagawa ang bagong modelong ito na magtagumpay kung wala ka. Sigurado mo nanalo tayo sa proyekto. Opo, magaling. Maglu-lunch tayo minsan. Paalam. Hi, Edward. Gumawa ako ng sopas. Gutom ka ba? Ilagay mo lang dyan. Narinig ko na ang bagong model ay napakalaking tagumpay, di ba? Kaya sigurado na ang proyekto, di ba? Meaning, malapit na magkakaroon tayo ng maraming pera. At pagkatapos, Evelyn, ipapabalik kita sa piling ko. Ipapabalik kita. Basis sa report. Ginaya ng Turner Group ang code ng model ko. Tulad ng hula mo, sumama si Daniel sa Turner Group. Ibig sabihin, nung pinabayaan mo siya noon, alam mo na gagawin niya to? Ginamit ko lang ang alam ko sa tao. Hindi ko akalain na lahat sa Turner Group ay ganito kabobo. Oh, at isa pa. Para mapundohan ang proyekto, may investor si Edward. Nilagay niya lahat ng assets niya at ang kanyang garantor ay si Serena Foster. Tulad ng hula ko. Ngunit, kung magsasumitay tayo ng report sa summit, ang pamilya mo... Matagal na akong walang pakialam sa kanila. Kaya anuman ang mangyari, ay karma sa kanila. Maayos mo ba na-handle ang lahat habang ako ay nasa business trip? Nanay, huwag kang mag-alala. Handa ng lahat. Ang bagong modelong ito ay napakalaking tagumpay. Tiwala ka lang, matatalo ang Bennett Group. Sa wakas, may nagawa ka ring kapaki-pakinabang. Edward? Bakit ka narito? Malaking araw ito para sa'yo. Hindi ko ito ipagpapaliban. Oh, Edward. Nandito kami lahat para suportahan ka. Bakit siya narito? Nanay, ipaliwanag ko sa'yo mamaya. Si Mr. Charles ay talagang rising star, di ba? Ang computer model na ginawa ng kanyang kumpanya ay talagang revolutionary. Akala ko ang Bennett Group ay sigurado ng manalo. Kung ang Bennett Group talagang manalo, ibig sabihin sila ng pinakabagong leading group ng Grand Haven. Walang pangmatagalan. Mas malakas talaga ang Turner Group. Mag-uumpisa na ang summit sa loob ng 10 minuto. Lahat? Sa tingin mo talaga mananalo sila? Ang Bennett Group wala pa ring dumarating. Natakot sila sa Turner Group? Alam mo ang tingin ko? Alam nilang matatalo, kaya umatras na sila. Ako? Takot lumabas? Ako? Takot magpakita? Evelyn? Gino Bennett! President Morgan ng Morgan Group. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makatrabaho ang isa't isa. Lucas Harris, sana magtrabaho tayo. Hindi ba galit na umalis si Evelyn? Bakit siya ngayon kasama ang chairman ng Bennett Group? Evelyn, laging ka nagpapasurprise. Kaya mo pala nakasabit sa chairman ng Bennett Group? Nakasabit? Oh, Evelyn, halatang gusto mong iwan si Edward para makipagrelasyon sa ibang lalaki? Ano?
Evelyn, pinapabayaan na natin ang iyong pagre-rebelde. Ngunit, bakit mo nilabag ang hangganan? Ang galing mo! Walang hiya ka! Nandito lang si Edward pero may kalandian ka sa ibang lalaki. Parang hindi niyo alam ang totoo. Ang aking kasal kay Edward ay peke. Siya ay kasal kay Serena. Serena! Does it true? Tatay, nanay, naka-engage na kami ni Edward. Pero ngayon, legal na kaming kasal. Hindi man lang ako naglalandyan tulad ng kapatid ko. Serena, hayaan kong linawin. Si Evelyn ay isang sikat na tech expert na kinuha ng Bennett Group. At siya rin ang aking bagong asawa. Kung marinig ko ulit ang ganyan, siguraduhin kung hindi kayo makaligtas sa Grand Haven. Tech expert? Siya na ngayon ang asawa niya? Evelyn, kailan ka ikinasal at naging tech expert? Tama, ipaliwanag. Bakit hindi ko alam na ikaw ay tech expert? Ikaw at si Edward ang salamat ko dito. Kung hindi peke ang sertipiko, hindi ako makakapakasal. Tsaka, bakit na nagulat na ako ay technical expert? Hindi ka naman nag-alala sa akin? Hindi mo man lang malalaman kung nagbigay ka ng pansin. Evelyn, hinding-hindi ka magiging kundi isang housewife. Paano ka nagawang tawagin ang sarili mong technical expert? Ginu Bennett, alam ko may pinagtatanggol mo ang asawa, pero hindi na kailangan na purihin ang isang manloloko bilang eksperto. Sa ganyang galaw, talagang nag-aalala ako kung paano gagawa ang Bennett Group sa summit. Miss Hayes, parang sigurado ka na mananalo ang Turner Group. Siyempre naman. Abangan natin! Sa lahat, may mahalagang anunsyo ako bago magsimula ang summit. Ang Turner Group ay suspendido dahil ang kanilang computational model code ay sinasabing kinopya. Ano? Edward, ano nangyayari ngayon? Nag-imbestiga ba kayo ng maayos? Paano nyo kami basta-basta ipapatalsik? May nag-hire ng reklamo. Ang kaso ay iniimbestigahan pa. Ipapaalam sa inyo mamaya. Ang Turner Group pa, ang nag-eksena kanina. Wala man lang kayong pass para pumasok? Tama. Akala ko may malaking gawin sila, pero ito lang. Hello? Imbestigahan ka agad. Ano ba talagang mangyayari? Anong plagiarism ito? Ina, huwag mag-alala. Ako na bahala sa lahat. Hindi maapektuhan ang membership natin. Edward, how could you mess this sa akin ito? Ina, huwag kang mag-alala. Pinapangako ko, tayo ang mananalo sa summit. Edward, huwag kang mangarap. Evelyn, bakit mo sinasabi yan? Dahil kami ang nag-report sa inyo? Ano? Bakit mo ginawa yan? Dapat mong harapin ang kahihinatnan ng iyong ginawa. Evelyn, bakit ka ganito sa akin? Dalik ka ba talaga sa akin? Edward, huwag kang mag-feeling. Nagsasabi lang ako ng totoo. Evelyn, hindi ko akalain na ganito ka kasakim. Miss Hayes, ang negosyo ay digmaan. Hindi kami sakim. Minamaliit niyo lang kami. Huwag kang magyabang. Turner Group ay nakasuspend man. Pwede pa ring magbago ang lahat. Miss Hayes, hindi ko akalain na ang edad mo ay katulad ni Edward na uto-uto. Ang plagiarism na ginawa ng Turner Group ay napatunayan. Desisyon ng komite alisin ang Turner Group sa summit na ito. Halatang nagtatrabaho ka para sa Bennett Group. Isusampa ko ito sa korte. Maaari kang mag-apela mamaya kung may reklamo. Evelyn, ano ba talagang ginawa mo? Kaya sila na-disqualify? Parang tapos ng Turner Group. Kaya siguro ang Bennett Group ang panalo ngayon. Ay siguradong ang panalo ngayon. Ginu Turner, nalaman na namin ang totoo. Si Daniel Cooper ang na-plagiarize, pero tumakas siya kasamang malaking pondo ng kumpanya. Ano? Paano nangyari ito? Nalaman ito ni Mr. Clark at nagpa siya na bawiin ang kanyang pamumuhunan at assets. Ang kumpanya maaaring malugi. Hindi. Hindi ako makapaniwala. Bakit ka? Kailan mo ipinagpangako ang iyong mga ari-arian? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ina, pasensya na. Ang cash flow ng kumpanya ay bumagsak. Wala nga akong ibang pagpipilian. Ngunit hindi ko akalain na magiging ganito ang kalalabasan.
Sinisikap kong iligtas ang kumpanya. Walang utak! Kung bangkarot ang Turner Group, paano mo haharapin ang kaluluwa ng iyong ama sa kabilang buhay? Wait, ma. Maayos mo ito, di ba? Ano pa ang magagawa ko? Ikakabaliw mo ako sa lahat ng ito! Ina! Miss Hayes, ngayon, alam na natin kung sino ang tunay na nanalo, di ba? Umalis na tayo dito. Ako naman. Ako ang guarantor ni Edward. Edward! Ano? Kung mag-bankrupt ka, ano mangyayari sa akin? Edward, ang lahat ng yaman ng pamilya ay ipinagpangako para sa'yo. Kayo lahat. Kayo lahat ay nararapat lang ang nararanasan. Anong ibig mo sabihin? Ako ang asawa mo, Edward. Dapat mong alagaan ako. Alam mo ba? Para sa akin, isa kang maninipis na piyon lang. Hindi? Sino, Foster? Maraming tao ang pumasok sa opisina at sinisingi ang utang. Ano ra? Pupunta ako ngayon! Halika. Opo. Ina? Ama? Congrats, Miss Foster. Papasukin niyo kami ngayon mismo. Ma'am! Ang anak ko ay eksperto ng Bennett Group. Papuntahin niyo siya dito. Wala na sa oras. Hindi kayo pwedeng pumasok. Bakit kayo bumalik sa akin? Evelyn, malapit nang malugi ang kumpanya natin. Nanlilimos ako. Tulungin mo kami. Gusto niyo akong tulungan? Oo. Nakuha mo na ang proyekto. Matagumpay ka na ngayon. May paraan ka para tulungan kami. Kahit may paraan si Evelyn, bakit niya kayo tulungan? Ano man ang mangyari, pamilya pa rin si Evelyn. Hindi niya pwedeng wala gawin. Si Serena ang tunay mong pamilya. Evelyn, alam ko na hindi dapat nagsinungaling si Serena. Pero kasal ka na ngayon, di ba? Wala na siyang oras. Pwede mo bang patawarin siya? Wala pa rin kayong alam na nagsinungaling si Serena tungkol sa sakit niya? Evelyn, ano ba ang sinasabi mo? Pinapangalandakan pa? Pinadala ni Edward ang kanyang medical records para iwasan siya. Patuloy. Kayo mismo makikita kung anong klase talaga siya. Pakinggan mabuti, wala ang record si Serena sa ospital para sa cancer tests o treatment. Nagsinungaling lang siya. Ang babaeng yan ay isang manloloko. Sino bang makakaalam kung totoo yan? Kung hindi pa sapat yan? Eto ang video sa opisina ni Edward. Huwag nating i-divorce. Kung mag-divorce tayo, ano sasabihin ko sa magulang ko? Malalaman nilang natanggap ako may sakit. Edward, huwag mo naman gawin ito. Serena! Totoo ba lahat na ito? Ina, may papaliwanag ko. Ginawa ko to dahil... Dahil saan? Sapat na. Ngunit higit sa lahat, mas nag-aalala siguro kayo sa paglipat ng inyong mga ari-arian. Totoong nangyari. Hindi lang nawala ang kumpanya, kundi pati ang bahay at ipon ninyo. Serena! Bakit mo kami ginawa nito? Serena, kahit hindi ka biological na anak, itinuring ka namin bilang aming sariling. Hindi ka namin pinagkaiba. Simula pagbata, laging masunurin. Bakit ka nagtaksil? Ina? Ama? Ako? Umalis si Serena kasama ang ibang lalaki. Nalulong sa kasino at nagkaroon ng malaking utang. Para mabayaran, kailangan niyang bumalik at kunin ang lahat. Nagpanggap pa siyang may sakit para makasal kay Edward para makapamuhay ng mayaman. Bakit hindi mo sinabi ang ganitong seryosong bagay? Kung sinabi niya sa inyo, ang imahe niya bilang inyong perpektong anak ay masisira. Hindi niya mapapanatili ang pagmamahal at atensyon ninyo. Serena, paano mo nagawa ito sa amin? Nanay, pasensya na po. Pasensya na? Walang kwenta ang paghingi ng tawad. Wala na ring pera. Para sa'yo,
Maraming katangahan ang ginawa namin. Nanay, alam ko pong nagkamali ako. Magaling kang magbaling ng sisi. Evelyn, ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na kayong lahat ay parang biktima. Pero maging totoo kayo. Hindi ba sapat na ang mga pagkakamali ninyo sa mga nakaraang taon? Evelyn, alam ko na hindi ka namin maayos na tratuhin sa mga nakaraang taon. Pero huwag mong ipagpatuloy ang pag-alala dahil lang hindi ka komportable. Hindi lang komportable, nanay. Alam ninyo ba ang pinagdaanan ko sa mga taon na ito? Walang utang na loob ba talaga si Evelyn? Ano man ang mangyari, sa lahat ng taon, hindi ba namin ibinigay sa iyo ang lahat ng iyo kailangan? Salamat sa paalala. Simula nang manirahan sa inyo, 100 lang ang binibigay bilang baon kada buwan hanggang ako'y magkolehiyo. At ngayon, ibabalik ko na sa inyo. Ano ang sinabi mo? Impossible na 100 lang ang binigay namin kada buwan! Mayroon akong patunay. Kami ay magkakaklase. Noong una kong makilala si Evelyn, walang tigil siyang nagtatrabaho para sa tuition. Madalas siyang gutom, palaging isang damit lang, kahit ang sapatos ay sira na. Itong lahat ay bank statements niya sa 4 na taon ng kolehiyo. Parang 100 lang. Ang dahilan, takot siyang magastos. Kaya binibigyan siya ng 100 bawat buwan. At akala namin, dahan-dahan naming itaas. Ngunit habang tumatagal, nakalimutan na namin. Even if that's the case, it couldn't have been that bad. Our family may not be extremely wealthy, but it's not like we'd magutom siya o walang damit at sapatos. Di nyo ba naalala? 30 kilometro ang layo ng paaralan ko sa bahay. Tuwing uwi ako, tapos na kayong kumain. Di ako nakasabay sa hapunan kahit minsan. Maraming pagkain sa bahay. Makakain ka naman. Sinubukan niya pero pinigilan ko siya. Sabing nakakagulo kay Serena. Evelyn, kung di mo ninakaw ang ginto ng pamilya, baka di ka namin pinahirapan at pinagdaanan sa lahat ng iyon. Ninilinis ko na, pero di nyo ako pinaniwalaan. Fine. Mr. Allen, anong ginagawa mo? Hi, sir. Si Serena ang nagnakaw ng ginto noon. Pero siya ang pinagtatanggol at ako ang sinisisi. Di niyo ako pinaniwalaan. Listen carefully. May lakas pa siya ng loob, tuluman si Serena magnakaw ng selyo. Do you really think Serena could have moved all your assets that fast alone? Totoo ba yan? Opo, totoo po. Bakit mo kami ginawa nito? Dahil siya ang tunay na ama ni Serena. Ano? Ano? Sapat na ang kalukuhan! Di pa rin aiminin? Resulta ng DNA ito. Itatanggi mo pa rin? Itong Paki. Gino. Madam. Pinahiya ko kayo. Hey, nanay! Nanay! Walang utang na loob! Mahal ka namin! Bakit mo kami ginawa nito? Dahil sa kanya! Nainggit ako kay Evelyn kaya ako nawala sa sarili. Evelyn, bakit ka pa bumalik? Ang lahat ng pinaghirapan ko, pinagkait mo lahat sa akin! Huwag ka na magsalita. Walang kinuhang sayo. Ikaw ang sumira ng lahat ng meron ka. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi siya dapat mas maganda ang buhay. Hindi siya dapat mas maayos sa akin. Hindi pwede. Serena! Hindi pwede. Anak, pasensya na. Buong pagkakamali namin. Pinabayaan ka namin. Anak? Itinuturing mo pa rin akong anak? Naiintindihan ko na sa lahat ng taon. Marami kaming pagkakamali. Ngunit hindi mo ba kami bigyan ng isa pang pagkakataon? Patawarin mo kami. Nananalangin ako. Oh, Evelyn. Ang kasalanan ko. Patawarin mo kami. Evelyn,
Sorry din ako. Patawarin mo ako. Padawan? Alam mo pa ba nung kumuha tayo ng pamilya photo? Sa araw na yon, nawala ang aking sanggol. Ang kapatid mong tulad ay kahihiyan. Handa ka talaga, no? Halos naniwala kami. Alam kong gusto mo magpanggap, pero nagsasawa na kami. Tigilan mo na ang pag-arte. Ano ang hinihintay mo? Dalhin na si Serena sa ospital. Billison! Kumusta po mga manonood? Ngayon, ang chairman ng Bennett Group si Charles Bennett at ang kilalang technical expert si Miss Evelyn Foster ay magkakaroon ng kasal. Manood po ng VCR. Evelyn, nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Nagsimula ako ng foundation sa pangalan mo. Hindi ba't gusto mo tulungan ng mga bata sa bundok? Ituring mo na lang na alaala mo ako, ha? Evelyn, ikakasalta na yon. Dinadalhan ka namin ng regalo. Hayaan mo kaming dumalo sa kasal mo. Gusto lang naming makita ang iyong kaligayahan. Isa lang ang aming hiling. Kung pumayag ka, hindi ka na namin gambalain. Hindi siguro. Bakit naman? Dahil Cut! Tapos na ang shoot! Yeah! Woohoo!